All right, thank you. Welcome everyone to our third Yes. webinar for the month. Supposedly dapat nung September to, pero may nasabayan tayong event kaya na-move natin ng konti ngayong October 4. So ang title nito is Empowering Accessibility, a Conversation on Inclusive Experiences. Ang goal namin dito is magkaroon tayo ng first-hand perspective from people with disabilities na gumagamit sila ng internet everyday, nagbabrowse sila ng websites. So gusto nating malaman kung ano mismo yung experience nila, ano yung mga barriers na na-encounter nila, and then paano tayo makakatulong na maka-accommodate sa sa disability, sa mga ginagamit nilang assistive technologies, if anything. So hopefully, yung matutunan natin dito is magamit natin sa work natin, and we can help make the internet a more accessible place to everyone. Okay, so yes, good afternoon, guys. Thank you for attending this event. So, as mentioned by Gerson, kami po ay Web Accessibility Philippines, and our main goal ay to spread awareness at magturo about web accessibility, kung paano natin gagawin yung ating mga websites at mga digital platforms dito sa Philippines na maging accessible siya sa mga tao na may disabilities. So today ang topic natin or ang gagawin natin today ay magkakaroon tayo ng parang panel interview, parang gano'n, or chat, very candid na chat with our guests. So we have Rhea. Rhea Guntalilib, she is a totally blind certified accessibility specialist. Ayan, so makikita niyo siya sa screen right now. And then we also have Miss Alma San Pedro Nef. She is my Filipino Sign Language teacher. Ayan, so nag-try ako mag-aral ng FSL, and she is my teacher. She is deaf, and she is a FSL facilitator instructor in CSP or College of St. Benil. Okay, so yeah, I guess we can start the conversation. Ready na ba kayo? Yes. Okay. All right, sige. So let's start. Both Miss Alma and Rhea can answer naman the questions. So let's start with an introduction. So can you tell us about yourself, share a bit about yourself, including yung inyong name, yung occupation, and your disability. Kung kailan nyo ito nakuha, yeah. Kwento nyo lang po sa amin ng konti. So let's start with Rhea po. Okay. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. I am Rhea Guntalilib. So, I am totally blind. And as mentioned kanina, I am a certified accessibility specialist. So, yun ang profession ko. Yung blindness ko is acquired. So, I was not born blind. So, I was perfectly sighted up until I was 18. Kaya lang yan, I was diagnosed with an autoimmune condition, and unfortunately, yung mata ko, yung sinira na ng autoimmune condition ko. So, so since I was already 18 nung nangyari yon, the transition was a little bit more challenging, I must say, kasi kumbaga parang namumuhay na ako na as an independent, parang sighted person na din. In just 7 or 9 months time, yan, bigla akong naging totally blind. So, what helped me talaga to move on or to regain my life, kumbaga, is when I was introduced to technologies, especially to
accessible technologies. So, yan po. Thank you, Rhea. How about Miss Alma? Can you share something about yourself and your disability? Okay, my name is Alma Nep, and this is my sign name. Isa po akong guro. 13 years na po akong nagtatrabaho sa CSB. So nagtuturo ako ng FSL. So, pwede niyo po ba i-share kung kailan niyo nakuha yung iyong disability, which is deafness? So isa po akong deaf. So isa po akong inborn na deaf. Nung pinanganak anak ko ng mother ko, so doon po na nalaman nila na deaf na talaga ako. Hindi ko po alam, baka dahil sa gamot na ininom, basta ang alam ko po, inborn po ako. Thank you. So, pwede niyo pong i-share kung ano yung usually na maling idea or misconception about your disabilities. Okay, start tayo kay Miss Alma. Misconceptions about disabilities. So, ang maling pagtingin sa akin ng mga tao, ng mga hearing people is yung ginajudge agad ako. Yung sarili ko na wala akong kakayahan, na may kulang ako. Kesyo hindi ako nakakarinig. So, yun po. Ano pong klaseng judgment kaya yung na-encounter niya? Yun po. Yun, dahil deaf ako, wala akong alam. Wala yung pero hindi wala po silang alam tungkol sa kultura ng mga deaf. So nagkakaroon po ng paghuhusga. Yun po. How about Rhea? Ayan. So, anong common misconceptions about your disability? Sa akin naman, for some reason, marami akong experiences na kahit sabihin ko lang na totally blind ako, parang may impression na by default, hindi rin ako marunong makipag-communicate. Parang feeling ko merong assumptions na hindi ko sila naririnig. So usually, ang ginagawa is kung sino yung kasama ko, siya yung kinakausap at hindi ako. So, iyon yung isang pinaka-common na na-encounter ng mga blind persons like me. And then, ayun, katulad din nung kay ma'am, parang meron na agad parang preconceived notions. Meron pa akong mga experiences actually na siguro parang ini-equate nila yung mga blind persons na para kaming mga, ano ba ang tamang term doon? Para kaming mga baldado. Kasi umabot pa sa point na alala ko nung nag-aaral ako, ang tanong sa akin nung isang classmate ko, so sino daw ang nagpapaligo sa akin? So, ganon ganong extent ng misconception na akala just because I'm blind, parang maski yung mga basic daily living skills or daily living activities,
is hindi ko siya kayang gawin. So, yun. Sige. Can you share kung pagka nagkakaroon kayo ng ganong klaseng misconception, how do you feel about it? Sige, Rhea muna. Ikaw muna, since ikaw yung last na nagsalita. Dati, nung siguro, syempre, proseso to, lalo't dati akong cited, may mga time na parang na-offend ako, naiinis ako, pero siguro na-reach ko na din yung point na totally accepted ko tong situation ko, plus naiintindihan ko na not everybody is aware. So, parang umabot na ako sa point na although nafe-feel bad ako, kaya ko na siyang i-brush off, and then ang response ko na lang pag ganon, rather than parang pa-fight back ako ng inis, parang I would take time na ipaliwanag sa kanila na parang, oh hindi, blind lang ako. Pero yung iniisip ninyo na hindi ko nagagawa is nagagawa ko siya in my own unique way, kumbaga. So, yun. Thank you for sharing, Rhea. How about Miss Alma? Kayo po. So, yun din, ini-explain, pinapaliwanag ko din sa mga hearing na hindi lang kami nakakarinig, pero kaya namin. Yun lang ang wala sa amin, pero kaya namin din gawin ang lahat. Dahil minsan hindi naniniwala yung mga hearing, totoo, wala naman kayo, hindi naman kayo nakakarinig. Kaya namin, sinasabi niyang kaya namin. Thank you for sharing po. Ayan. Sige, mapunta po tayo sa paggamit natin ng internet or technology in general. So, do you use any tools? So, meron ka bang ginagamit na tools, either hardware or software, na nakakatulong para mas madali kayong makapag-browse ng internet, kunyari, or makagamit ng app? Ayan. Eh, kung ito bang tools na ginagamit nyo ay mahirap gamitin sa ibang parte ng let's say may website na nahirapan kayong gamitin yung tools na to. Yan. So start tayo kay Rhea. Ako, gumagamit ako ng tool na ang tawag din ay screen reader. So parang text-to-speech application siya, sa madaling salita. Itong application na to, it makes my computer talk. So since tool siya for the blind, so anything na visual, anything na graphic, yun yung nagiging limitation ko. So, ayan. Thank you. So may mga specific websites ka ba na parang hindi siya ganun ka-effective sa'yo kahit gumagamit ka ng tool? Yeah. Marami na rin akong na-encounter na websites na ganyan, especially yung mga local websites natin, and then sa iba't ibang industries like sa banking, e-commerce. So, nagkakaproblema ako minsan, hindi ko na iintindihan yung layout ng website kasi parang hindi siya nakapresent in such a way na magigets ko kung paano nakasubdivide yung contents. Or minsan, nakaka-encounter ako ng forms na mahirap fill upan. Makaka-encounter ako ng mga images na walang alternative text. So, mga ganong experiences. Okay, thank you, Rhea. Kayo po, Miss Alma, meron po ba kayong ginagamit na tools para makatulong sa pag-access ng websites or internet? So, ginagamit is FB, YouTube,
ah, May closed caption. para yun na yun. Meron doon, halimbawa sa YouTube or FB, merong sign language interpreter, or tapos may caption. Minsan may nagda-download din ako ng apps para sorry po. Okay. So may dinownload akong apps. Ang apps na po yun ay isang torrent. Para po halimbawa makapanood po ako ng movie. So may caption po doon na para maintindihan. Sige. So, importante para kay Miss Alma, yung captions at saka sign language. O sinamarize ko lang yung sinabi ni Miss Miles. Ayan. Okay, thank you po. Sige. Anong mga klase ng websites ang madalas niyong pinupuntahan or binibisita? And then, pwede niyo bang i-share kung paano ito or paano yung disability nyo nakakaapekto sa paggamit nyo ng isang website? Rhea muna, Rhea. Sige. Siguro para rin hindi ako mag-badmouth ng any website or any company. Magpo-focus na lang ako sa siguro mga nagiging positive experiences ko. So, of course, isa sa mga pinakaunang pumasok sa isip ko is itong Google. So, dahil dito, since very accessible siya, kumbaga ito yung nagiging gateway ko sa madaming information. Through this website, nakakapag-research ako ng maayos dahil properly structured ang mga headings ng Google site. So, that's one. Pag naman, of course, may social media accounts din ako. So, madalas din akong nag-Facebook. Madalas din akong, nasa LinkedIn. So, itong mga websites na to, again, parang madali akong makapag-create ng mental map sa kung ano yung content, ano na ba tong tinitignan ko, yung mga links, yung mga buttons, nababasa ko. And then, ang isa pa na nagsa-stand out sa akin is yung Netflix. Maliban sa sobrang simple ng user interface niya, madali siyang gamitin, very friendly siya for blind people like me kasi halos lahat ng movies ay meron siyang audio description. So, ang audio description is, di ba sa mga movies kasi merong mga in-between scenes na wala namang nagsasalita na characters. See, for example, may kissing scene. So, may nagde-describe kung ano nangyayari sa screen. Or kunwari, may naglalaban-laban, ganyan. So, merong audio na parang very descriptive. So, kahit mag-isa ako nanonood, nagigets ko yung flow ng movie. So, in essence, yung mga sample na sinabi kong yun, so gusto ko lang i-emphasize yung mga elements na na-appreciate ko is yun. Madali kong maintindihan yung content, na-access ko yung mga basic controls like buttons, links, and sa Netflix naman, although mahirap siyang gawin, yun, merong isang factor doon which is yung audio description na yun, yung added feature na yun na nag-e-enhance siya sa watching experience ko. So, yun naman sa akin. Thank you, Rhea. It's very interesting to know, no? Na meron palang ganon. May audio description pala si Netflix. Si Netflix. Kasi bilang person who don't use that accessibility feature, nakakatuwa, mayroon palang ganon. So, Yeah. it's
it's good to know na meron pala. Very good to see Netflix. Ayan. And thank you, Gerson, for summarizing yung sinabi ni ano. Ayan. Thank you. And so, how about you, Miss Alma? Ano po yung mga favorite na websites na pinupuntahan nyo? And then, bilang a person with disability, ano yung, saan kayo nahihirapan or ano yung mga gusto nyong features sa mga website na favorite nyong puntahan? Okay, oo. Oo. Then, pangalawa, ano yung nahihirapan ng website na pinupuntahan? Okay. Para sa akin, yung madaling puntahan, ayun na nga yung torrent. Dahil na dina-download dahil free. Then, merong mga caption. Tapos, doon sa mahirap naman na pinupuntahan ko doon sa, sorry, mabilis lang siya. Oo. Doon sa naman sa website na nahihirapan akong mahirap para sa akin is yung sa YouTube. Bakit? Yung ano lang naman is dahil may bayad. Oo. Pero yung iba, naghahanap kami ng walang bayad. Mostly may mga bayad. Okay. Yung pangalawa naman na nahirapan ko na sa website is yung banking. Dahil minsan nag-check ako, minsan nagkakaroon ng hindi ko maintindihan, so nagkakamali ako doon, so inuulit ko yung pag-click. So doon ako nahihirapan. So minsan pupunta ako sa help center. So wala namang sumasagot for 1 week. So yung ginawa, pumupunta ako sa bangko mismo. So doon ako pumupunta pa ako doon para magtanong kung bakit. So kung anong anong rason bakit na, oo. Minsan, so paano kami nakakapag-communicate? So through sulat. So oo. Pinapaliwanag naman nila doon bakit nahihirapan kami, nagkakaroon ng ang sabi na block pala yung bakit kaya hindi siya makapag-login dahil na block. Kaya ang mahirap, pupunta pa ako doon, yun pinupuntahan ko pa. So parang sobrang hirap, hindi agad nasasagot doon sa website na yun. Okay, sige. So ang intindi ko po ay may time na nahirapan siya sa bank, na-block siya sa isang banking website. And since hindi niya makuha yung help na kailangan niya doon mismo sa website, kinailangan niya pang pumunta sa physical bank, sa bangko mismo,
para magpatulong na i-unblock siya. Tama po? Yeah? Okay na. Tama. Okay. Yes po. Okay. Sige. So I guess yung yung essence nito is for us, para sa mga taong gumagawa ng websites or nagde-design ng mga websites, maganda kung mapapadali natin yung pag-identify kung saan nagkamali sila para hindi nila kailangan pang pumunta nga dun sa, for example, dun sa banking nga, hindi nila kailangan pumunta physically sa bangko mismo para lang mai-unblock sila mula sa kanilang online accounts. Parang yun yung point natin yan. Ayan. Meron ka pa bang gustong idagdag, Rhea? Okay naman. Wala naman yan. Sige, thank you. Okay, sige. Ayan. Sige, punta tayo sa susunod na question. Ayan. So, gaano kahalaga or ka-importante sa inyo na magkaroon ng, ang tawag natin dito ay alternative text or parang magkaroon ng ano bang ibang term doon? Ng word version. Ayan. Magkaroon ng word version yung mga images, yung mga photos, at saka yung mga videos. Ganyan. Gaano to ka-importante sa inyo? Rhea mo na. Ako magbibigay ako ng isang very specific scenario na naalala ko. Diba nung nagsimula yung pandemic, so parang lahat tayo panic mode. Parang masyado tayong nakatutok sa stats, kumbaga parang shocks, nag-increase na naman ba yung number of cases, saan ba madami. So parang ako, syempre, kahit ba hindi ako nakakakita, lalo't immunocompromised ako, very interested ako sa mga ganitong klaseng data. So, naalala ko, ang ginawa ko noon, of course, nagsasearch ako sa internet, nag-visit ako ng mga health websites, and then unfortunately, yung mga information doon ay nakapresent siya sa, ayun, parang visual data representation. So, naka-graph, naka-chart, yung mga very, very visual na paraan. So, yun ang unang naging challenge sa akin. So, hindi ko magets yung information na nakapresent doon kasi hindi siya nakaakma. So, hindi ko alam kung, meron akong mga nababasang mga numbers, pero hindi ko alam kung nakamatch ba ito doon sa information na naririnig ko doon sa screen reader ko. So, good thing, ang isang naging solusyon nun is merong isang website from John Hopkins, to be specific, na kapag gusto mong makakita ng parang intensive na data about COVID, yung mga stats. So, ganun siya. Nakapresent siya in such a way na, kunwari, dito sa Philippines, ganito karami yung number of cases. Then, visually, meron din siyang graph, pero nakakatuwa kasi kung ano yung nakapresent dun sa graph, yun din exactly yung nababasa ko ng maayos using my screen reader. So, isa yon sa very specific na example na naaalala ko. And then when it comes to, naman, sa mga typical like images, ganyan, syempre, parang out of curiosity, kunwari, nag-browse ako sa kahit na anong website, tapos kapag tumapat yung screen reader ko sa isang image, ang sasabihin niya lang kasi graphic. So parang ako, kung walang any description, tapos medyo mahirap i-gets kung ano yung laman ng website, parang puro graphic, yun lang yung maririnig ko, not knowing kung ano ba tong graphic na to. So maganda sana kung kahit few words lang, para lang like pagkaroon ako ng idea kung ano yung image na yon at hindi purely graphic yung ina-announce ng screen reader ko. So, yun naman sa akin.
Ay, Nakamute sorry, ka. nakamute pala ako. Ayan, sorry. Ayan, sige. How about po kay Teacher Alma? Siguro in Teacher Alma's case, gaano kahalaga yung alternative text or yung mga text sa mga videos, ganyan, or audio or sound? So, importante talaga sa amin na mayroong kagaya sa video, dapat merong caption at the same time merong nagsa-sign or sign language interpreter. Halimbawa, kung magsasalita lang tapos walang caption, hindi namin maintindihan. Dapat meron pong caption. Yun po ang pinakamadali para sa amin, sa mga deaf community. Madali namin maintindihan. Yan po. Sige, expand po natin yung since napag-usapan natin yung pandemic kanina. Ano po yung naging experience nyo, Teacher Alma, noong pandemic? Since yun nga, yung news madalas naka-video yung format. Paano nyo po nalaman yung mga announcements nung pandemic? During pandemic, so kung anong mga pangyayari, so walang interpreter, hindi namin mapanood. So through FB, sa live, sa FB, so meron po doon interpreter sa news. So halimbawa doon po namin nalalaman paano paano nag-spread yung lalo na yung mga sakit, yung mga COVID doon po. Sa news, sa FB. So Okay. mayroon po daw pong interpreter doon. Okay. So mas madali kung may interpreter yung mga news, ganun po. Yes po. Yung naka-inset daw. Naka-inset. Okay, Po. sige. Sige. Share ko lang din na dahil nag-usap tayo kahapon, parang isa sa napag-usapan natin yesterday ay sana mas malaki yung inset. Tama po ba? Sige, pa-explain na lang po kung bakit mas gusto nyo ng mas malaking inset. So, oo nga merong inset na sign language interpreter, pero hindi naman po namin nakikita yung sinasign niya, yung pag-sign niya. So, kailangan namin ng malaki kung sana. Napaka-weird. So, kailangan namin sana kung malaking sa inset para maintindihan din ng mga deaf. Yes, okay. Sige. Kasi nga naman maliit, no? Kailangan nyo pang tingnan yung dun sa, masyado maliit. Okay, sige po. Sige. Ano pa ba? Jerson, meron ka ba? Ayan. Wala pa naman sa ngayon. Okay, sige, sige. Okay. Sige, sige, next question po tayo. I think na-cover natin yung iba. Sige. Yung ano na lang po, right now, ano sa tingin nyo, ano yung nafe-feel nyo about yung current state ng web accessibility dito sa Pilipinas? Yeah. Start tayo with Rhea. If I'll completely be honest,
as a blind person, masasabi ko na parang we're not yet there. Marami pa rin yung mga essentials like banking systems natin, yan sa health, lalong-lalo na hindi pa siya, and even e-commerce actually, na hindi ko pa siya nagagawa independently. So yung banking, for example, syempre that's something confidential na parang gusto naman natin na nakokontrol natin siya na tayo lang. Pero dahil sa inaccessibility pa ng mga websites ng mga bangko or even yung mga mobile apps nila, nagiging sobrang challenge yun for us. Kailangan namin lagi ng sighted person na tutulong sa amin. Then similarly sa mga health applications, di ba, ang dami na ngayon na lalo na after pandemic, pwede ka na mag-book ng mga online consultations. So, meron akong mga na-encounter na meron yung mga intake forms na kailangan kong fill upan. Na syempre, yung mga ganun ka-personal na details kasi parang hindi ka na magiging comfortable na parang sagutan siya as honestly as you can kung may ibang tao na sasagot for you, na i-discuss mo lang yung sagot mo. Parang feeling ko nawawala yung authenticity dahil nade-deprive kami sa opportunity na magawa yan independently. So, parang nandun pa tayo at the moment. Although, what's good is, parang compared naman pre-pandemic, at least, itong group na to ang isang living proof na meron naman ng mga initiatives, meron ng ingay na ginagawa naman ang accessibility sa industry dito sa atin, which sana magtuloy-tuloy and eventually mag-lead na din ito into, ayun nga, a more accessible space for everybody dito sa Pilipinas. Yan. Thanks, Rhea. Kayo po, Miss Alma, anong masasabi nyo sa current state ng web accessibility dito sa Pilipinas? So, sa ngayon, para sa akin, so medyo hindi pa masyado dahil pumupunta pa kami sa ibang pumupunta pa kami sa ibang bansa para magtingin ng website kasi dito so konti lang. So paano yung mga deaf community pumupunta po doon sa ibang bansa. So kailangan po dito sa Pilipinas kailangan po ng advocate para magkaroon ng website na magamit para sa mga deaf community. I-encourage na magkaroon, ma-improve. Yan po. Thank you po. So parang sinasabi niyo po ay pupunta pa kayo sa websites ng ibang bansa. Tama ba? Tama ba? Yes po. Websites Yes po. na ibang bansa. Okay, sige po. Kasi yung mga website natin dito sa Pilipinas ay hindi pa ganun ka-accessible. Yeah, tama po na. Yes, yes po. Ayan, thank you. Okay, sige po. So, malapit na tayong matapos sa ating discussion. Gusto kong i-encourage yung mga participants, yung mga attendees natin today. If you have questions, please type in your questions dun sa chat or later on sa ating Q&A, pwede kayo mag-open mic para makapag-discuss. Ayan. So siguro po to end, ano kaya yung pwede nyong i-advise or i-suggest
sa atin na in general tayong mga guests din nandito, sa mga developers, sa mga designers, at even sa kapwa users, no? Ano kayo may advice nyo para mas maging welcome or mas maging good practice yung paglagay ng web accessibility? Sige, start tayo kay Rhea. Okay, sa akin lang, ito yung lagi kong sinasabi every time na nasa community ako ng mga designers tsaka mga developers. Siguro wag nating titignan ng accessibility as a checklist or as an obligation, kasi kung parang initially ganun natin siya ia-atake, parang ano ba yan, dagdag responsibility, parang yung chances is magiging overwhelming siya. So parang sa akin, magsimula tayo lagi sa sa empathy. Parang tignan natin to as an opportunity to create, kumbaga, a massive impact, mag-create tayo ng change sa buhay ng, well, of course, ang mga directly na makikinabang naman talaga, totoo naman, are persons with disabilities, pero katulad nga ng lagi natin sinasabi, there are other types of users na pwedeng makinabang dito. Parang all I'm saying is parang let's keep an open mind. Parang wag natin tong titignan na add-on lang, dagdag hassle lang to. Parang it will disrupt yung ano ba, parang ito na yung current na alam ko, ito na yung sistema na alam ko, ito yung natutunan ko. Tapos pag nagdagdag ako ng ganyan, konting percentage lang naman ng users or ng population ng makikinabang. So parang ako yun lang, parang set aside all the biases and just keep an open mind and slowly discover kung ano yung benefits na pwedeng idulot ng, incorporating the practice of web accessibility. Yan. Miss, nakamute po kayo. Sorry, ayan, sige. So, Miss Alma, ano po yung inyong suggestion or advice para mas maging open tayo sa web accessibility? Yes. So, yung maisasabi ko lang, translation. So, yun po, magkakaroon ng translation. Yun, yung sign language translation. Then, more advocate. Halimbawa kung Tagalog, sana magkaroon ng English translation. Kasi some deaf, konti lang yung nakakaintindi. Mostly, mga deaf is English. Yun po. At saka more important for the deaf community is sign language. Yun. Specific, exact sign. Hindi yung tugma doon sa, kumbaga sinasabi, tugma doon sa words. At saka, tugma doon sa words. Hindi yung may pasikot-sikot pa. Yun po yung sinasabi niya. So, exact. Thank you. Ayan. Okay, thank you po for sharing, Miss Alma. I guess we can open this parang mini open forum. I'm assuming meron po tayo ding mga deaf attendees, tama po ba? Yes, and dyan po si Rafi. Ayan. Si Rafa. Ayan.
Yan. So maganda po siguro if Doctor. yeah, so you can also share po kung ano yung tingin nyo. Ayan, meron na po siyang nilagay sa chat. Basahin ko na lang din. Because sabi ni Rafa, ayan, Rafa Domingo po. Ayan. So sabi niya, because some deaf web users are unable to read all of the text jargons with comprehension, I would suggest that the web contains more visual images with brief text rather than long text. Ayan. So, sinasuggest niya na mas madali bilang the deaf community is more visual. Ayan. So, suggestion niya is to add more visual images and then mas concise yung text. Huwag masyadong mahaba kasi mas madali for them to understand yung shorter or mas brief na text. And then, nagbigay din siya ng example. Yan. So, for online banking daw, it's too complicated to read kasi masyadong mahaba nga naman. And then, there are banking terms na masyadong malalim, I guess, tama, no? So, masyadong malalim. So, it's better na kung mas maiksi sana or mas madali sana yung explanation. So, meron po ba tayong mga gustong magtanong? Ayan. So, open mic na tayo or meron pa ba kayong gustong i-share kung paano pa natin pagagandahin or magiging mas accessible yung mga websites natin or mga apps or any digital platform? May may realization ako dito sa Go. natin, yung paggamit ng plain text. Kasi originally ang idea ko sa plain text or yung plain English or yung words na hindi sobrang complex, hindi masyadong technical is ang nakaka-benefit sa kanila are yung merong cognitive disabilities, yung merong learning disabilities. Tapos ngayon ko lang na-realize, actually before nitong webinar kasi napapag-usapan namin ni Kat about yung sa grammar na ginagamit ng sa sign language is different dun sa grammar ng speaking people. So nagbasa ako ng konti and then ngayon ko lang na-realize na yung importance ng using plain text or plain language sa pagsulat ng content natin sa websites, na hindi lang yung may mga learning disabilities yung makaka-benefit doon, kundi yung sa rin sa deaf community rin, kasi mas madali nilang maintindihan kung plain language lang yung gamit dun sa website. Tapos yung since hindi sila nakakarinig, mas accessible sa kanila yung visual naman. So pero lagyan din natin ng alt text para naman sa benefit ng mga non-sighted. So yun yung naging realization ko ngayon. Thanks for sharing, Jerson. Yes, so yeah, agree ako dun sa realization mo. So personally, kausap ko na si Miss Alma a few days back and kahit may alam akong konti sa FSL, very konti na FSL, na-realize ko na mahirap nga gumamit yung full English grammar na normally ginagamit natin ng mga hearing people in communication. So dahil iba yung grammar nila, iba rin yung word usage nila. Importante to acknowledge na merong differences and para mas madali makipag-communicate and at the same time mas maging accessible tayo personally, maging accessible din for them. Parang gano'n. Yeah. So meron tayong question from Resli. Hi Resli, friend ko pala to. Ayan. So since new ako sa group, sabi niya,
I would like to ask, sino po kaya ang priority for web accessibility for web designing? Ayan. Gerson, ikaw muna, dahil mas expert ka. Ayan. Ako, wala naman akong specific demographic na pinaprioritize. Kasi when you implement best practices sa pag-design, sa pag-develop ng websites, nako-cover niya. Malaki yung scope or yung range ng klase ng mga tao na nako-cover niya. So if I make it accessible to screen readers, maraming klase ng disabilities yung mako-cover niya. If I make the website accessible for keyboard navigation, marami ring people with disabilities yung nako-cover niya. So wala akong specific na tina-target na kind of disability para gawing accessible for them, specifically yung website. So yun lang, best practices, it covers a wide range of users already. I agree, no? So for example, yung binanggit ni Rhea kanina na audio descriptions or transcripts, di ba, sa Netflix. So yung mga yon, they are initially targeted for deaf community, di ba? Para maintindihan ng deaf people yung videos. Tapos nato-target din niya pala yung mga blind people para mas ma-appreciate nila yung movie. And at the same time, tayo who are sighted or who are hearing, di ba, ginagamit din natin yung closed captions. So, mas marami siyang nare-reach yung accessibility. So, in terms of priority, walang specific priority kasi pag nag-follow ka ng accessibility, mas malawak yung nako-cover niya. Ayun. So I hope nasagot namin. Yeah, so feel free, Rhea and Miss Alma, if you have inputs. Ako naman, nag-agree ako sa inyong dalawa. Siguro, nagkakaroon lang ng konting advantage kapag sa actual testing process. Kadalasan kasi, if kunwari let's say, i-design mo or i-test mo ang isang product or ang isang website, na ang tester mo is totally blind, chances are, parang, pag nagamit ng blind, magagamit na rin yan definitely ng ibang mga disabilities. So parang, yun lang yung nagiging parang distinct factor. Yun lang yung consideration na parang rule of thumb. Pag nagamit siya ng blind, malaki yung probability na gagana rin siya or magagamit din siya ng other disabilities. Yan. Thanks, Rhea. So meron si Rafa, Dr. Rafa. Yan po. Functionality equivalence, yes. So, sige. Pwede niyo po bang i-explain tong sinabi niyo po? Oo. Mag-open siya ng cam. Opo. Pwede niyo pong i-open yung cam niyo po. Gerson, pwede pa-highlight si ano. Pag nag-open na ng cam, pwede. Sige. Okay. Thank you. Please open cam. Message po natin. So, dito na po niya Miss Kat dito. Nasa chat na lang. Explain. Okay. Opo, nasa chat po. Beneficial to everyone, so all users, including deaf, should be both. Yes. Okay.
Functionally equivalence. Mhm. So, in a shorter term, parang inclusivity ito. Meaning, yung design mo and yung pag-develop mo, making the entire website inclusive for any kind of user. Isa pala sa naisip ko rin kanina, na-mention ni Rhea about yung sa banking, no? Kasi nagpapatulong pa siya sa iba. Kasi yung mga wheelchair users, di ba, halimbawa, gusto nila, meron silang independence. So, parang minsan yung iba ayaw nila na pinupush sila, ayaw na, mas gusto nila yung independence. Gusto kong itanong, how important is independence for you in terms of using the internet? Si Rhea muna. Ayan. Sa akin, since, especially in my case, parang the internet, technically parang siya yung nagiging mata ko sa mundo eh. Parang ganun ko siya tinitignan, honestly. Kasi marami akong na-access, marami akong nagagawa ulit, even in the absence of my site. So, anything that limits that experience, parang minsan, questionin mo yung sarili mo, parang bakit kaya hindi ko magawa? Sa akin ba yung problema? Parang sobrang slow ko ba? Hindi ko siya ma-perform. So nagkakaroon ng mga hindi magandang impact na ganun. And syempre, kapag nagagawa naman namin siya independently, ang nagiging impact naman is, of course, it's very empowering. So, yun. Kaya sobrang importante sa akin na nakakakilos ako independently para in a way, nabuboost yung self-worth ko, kumbaga. So, yan. Ganda. Si Rhea. Kayo po, ang ganda ng sagot mo. Kayo po, Miss Alma, yan. How important po sa inyo yung maging independent, lalo na sa pag-access ng internet or websites? Yan. Okay, para sa akin, lalo na nagkakaroon ng gano'n din, empowerment. Na i-empower din kami kung yun gaano ka-importante as bilang isang deaf. So, kung wala man halimbawa, kung wala kaming interpreter, so ang sinasabi niya walang interpreter, tapos nag-iisa lang sila, so through pen and paper, so kung sa internet naman, so naghanap kami ng apps na madali naming ma-download at saka para yun ang way na doon kami makahanap, maintindihan namin. So we can stand alone. Kaya namin, same, kung kaya ng hearing, kaya din ng mga deaf. Thank you. So, it all boils down to giving empowerment, no? Parang yung independence nila, they don't really need assistance. Parang yun yung ano. Sige. May follow-up question. Any good websites locally or mobile apps na pasado sa web accessibility? Para mahirap yung tanong mo, Res. Sige. Meron ka bang alam, Jerson? I think mas makakasagot ng maganda dyan si Rhea. Ikaw, Rhea, may alam ka ba? Sige. Isa sa naiisip ko on top of my head, hindi pa siya sobrang 100% perfect, pero medyo na-address nito yung mga banking issues ko. So, yung Maya e-wallet. So, isa yun.
Again, hindi pa siya perfectly accessible, pero like yung mga basic stuff, nagagawa ko naman doon. And then, syempre ayoko naman magbuhat ng bangko, pero siguro isa pa kasi local, sabi niyo eh. So there's one LMS project na naka-involvean ko just recently. So it's, yan, local siya. And ginagamit na siya not only by persons with disabilities, pero parang madaming minority groups ang gumagamit nun, like mga out-of-school youth, ganyan. So yun, sobrang accessible yung LMS na yun. Anong name? So, virtual eskwelahan. Virtual Yun yung name ng LMS nila. So parang for me, yeah, that's one perfect example of a fully accessible learning management system. Tas parang yun pa lang yung naisip ko. Thank you, Rhea, for sharing. Ako kasi wala pa akong masashare dyan. How about Okay. yung mga basic halimbawa websites ng government? Hindi pa din siya hindi pa din talaga siya fully accessible. Meron kang may mga informations kang makukuha, pero sa huling experience ko na lang, parang merong mga section na, kunwari, mababasa ko yung header niya. So, alam kong, ito yung content nitong section na to. Pero pag chinek ko na yung actual content, hindi ko siya nababasa. So, parang laging half-cooked. Merong parts na accessible, merong parts na hindi. So, parang ganun. Sa bagay, even for us na walang disability, may mga government websites talaga na mahirap pa rin gamitin. So I can definitely relate to that. Minsan kailangan pang pumunta dun sa physical office. Yeah. Either hindi nag-work yung supposedly is available na dun sa website. So pumunta ka pa dun sa office, akala mo okay na dun sa website, convenient na kasi nasa bahay ka lang. Pero pag click mo yung isang button, hindi nag-work, or iba yung ginagawa dun sa expected mo na maging function niya. So, yeah. Curious ako sa experience ni Miss Alma. Meron po ba kayong madalas na bini-visit na government website? Kunyari, PhilHealth, ganyan, SSS, may mga government website ba kayong pinupuntahan? And ano yung experience niyo doon? Okay, last Monday. So, sa SSS. So, pumunta ako online website. Okay. So, may mga steps doon. Paano? So, hindi ko maintindihan. So, nagpa-assist po ako ng isang hearing. Paanong gawin? So, pumunta ka. So, dahil hindi ko naintindihan, kailangan ko pang pumunta doon sa SSS. At so, sinulat kung saan, so talagang nagano ako ng nagpatulong ako dahil yung word is Tagalog din, lalong hindi ko naintindihan. So, yun, isa din yun sa mga experience ko. So, ang haba ng pila. So, napagod ako. Hindi ko alam, daming mga complaint. So,
Oo. Okay. So sabi ko, naintindihan ko lang yung English. Hindi ako nakakaintindi ng Tagalog. So yun, dami kong complain na hindi ko na talagang dami kong reklamo. So nagpa-assist ako, tinulungan naman ako. Yun. So far na nagawa ko naman yun, pero yun na nga, kailangan ko pang puntahan para magpatulong dahil hindi ko naintindihan yung sa website. Yun po. Yun po yung experience ko. Thank you po, Miss Alma, for sharing. Ayan. Sige. Meron pa kayong gustong itanong sa kanila? Or i-share? Ayan. Do you want to share anything else? Feel free to chat or unmute yourselves if you have questions. Yes, Alma. Yes. Sa PhilHealth naman po. Okay. Sige. So, doon naman, pinuntahan ko naman yung website. Ilang beses nag-download ako ng apps ng PhilHealth. Pero, hindi ko rin naintindihan. So, anong ginawa ko? Pumunta na din ako doon sa PhilHealth office. Pero ang haba ng pila. So, sinabi ko, I am a deaf. So, in-approach naman nila ako. Meron naman yung sa PWD lane. So, hindi ko rin naintindihan dahil Tagalog ulit. So, ayun po. Yun na naman. Sabi ko, so sinulat ko, pinakita ko, pwede bang English? Kahit simple English na lang. Pakisulat naman po para sa akin. Yun. Tinulungan naman ako. So, nagpapasalamat. After that, yun, umuwi na ako. Talagang ang hirap. Napakahirap para sa amin, lalo na yung Tagalog. Curious po ako pala, Miss Alma. Sa mga government offices, wala po silang trained sign language communicator doon? Wala, through pen and paper lang po. Mas na-appreciate ko lalo ngayon yung plain language na Plain text. language. So, kailangan ko communicate better sa copywriter, sa gagawa ng content, to make it more simple. Sa Jollibee lang daw. Sa Jollibee lang daw. Meron Sa Jollibee doon meron. sa Jollibee. Finger spell, AB, alphabet. Alphabet lang sa Jollibee. Meron din sa burger. Saan yun? Gestural, visual. Gestural, okay. You can enjoy yun. Ganun. Ayun. Minsan nagge-gestural. Yun, halimbawa ganito kaliit or malaki. Yun, naiintindihan nila yun. O yun. Oo, ganyan. Gestural. Visual. Gestural. Yes. Or alphabet. So, naiintindihan din po nila. Alphabet, finger spell, at saka gestural, naiintindihan nila. I-explain ko lang ng konti yung gestural sa ibang guests natin or attendees natin. Pag sabing gestural, hindi siya yung FSL mismo, hindi siya yung mismong sign. You use your gestures para i-describe. So for example, kanina, yan. So obviously, parang makikita nyo it's shaped like a burger, tapos parang gano'n. Tapos yung size naman, yan. So, ginagamit nila yung gestures minsan for communicating kasi mas madali yun, especially for people who don't know FSL. Mas madali magets. Kanina so drink, di ba? Yan. Straw. So, yun. Oo. Yan. Drink may straw. So, yun yung binabanggit ni Teacher Alma kanina about gestural.
Parang yun siguro yung equivalent ng plain language, no? Na kahit hindi ka Yes. mag-FSL, magigets mo yung sinasabi niya. Yan. Yes So, share po. ko lang. May sinabi si Doc Rafa ulit. Lacking user accessibility is a major problem for deaf web users like Alma. She could not able to find the online application form through PhilHealth. So she had no choice but to go there in person. Okay. Okay. Ayun. So, ayan. So, hopefully, no, yung ating attendees, meron kayong nakukuhang idea kung bakit importante yung yung paggawa ng accessible websites. Kasi nalalaman natin right now kung ano yung mga common na nagiging issues nila, nagiging challenges nila right now, yung mga ating guests, no? Ito yung mga commonly taken for granted ng mga designers and developers. Akala natin okay na, akala natin walang masyadong effect sa ibang tao, pero sa pag-share nila ni Miss Alma at ni Rhea, mas naiintindihan natin kung paano nakaka-affect sa kanila yung mga ginagawa natin na websites and apps. So, ayun. Sana hopefully we can do better. We can implement best practices at saka web accessibility sa mga projects natin. So, meron pa ba tayong gustong i-share or humabol sa questions? Yan. Meron pa tayong few minutes more. Yan. Baka may gusto pa po kayo i-share, Rhea or Miss Alma, about your experiences, personal experiences sa pag-access ng websites or apps. Meron pa ba? Baka meron pa po kayo may isip. Nag-iisip pa si Miss Alma. So, meron pong message. I'll chat Share siya. si Sab. Sab. This is a wake-up call that we need more conversations like this that includes more than one type of disability in one discussion, not only non-sighted specific or deaf specific, so we can know what can help both. Yeah. Yes, agree. Yan. Hopefully makapag-invite pa kami ng iba in future live webinars para mas malaman din natin yung ibang yung perspective ng ibang tao may disabilities. So, I think kung wala na tayong questions, ayan, Gerson, you go ahead. Yeah. Gusto ko lang pasalamat sa ating mga guests, kay Ma'am Alma, kay Ma'am Rhea, at kay Ma'am Myla. Meron po kaming i-share sa inyo na Certificate of Appreciation. So, basahin ko lang po yung content niya. Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to first natin si Rhea Altea Guntalilib, guest speaker, for your invaluable insights and contribution to our discussion on web accessibility during Empowering Accessibility, a conversation on inclusive web experience, awarded on this 4th day of October 2023. And then signed, Gerson Lacdao and Kat Perez-Juan. Ayan. Thank you, Rhea. And Thank you. Miss Alma. Ayan. I-send na lang po namin ito sa emails ninyo. Maraming salamat po. Thank you din po kay Miss Myla for being our interpreter of the Yes. day. Ayan, maraming salamat po. Thank you din And po. again, hopefully we'll have the same type of event next time. And then hopefully Rhea and Miss Alma will also be available in case may part 2. Baka magkaroon tayo ng part 2, so sana you'll still be open in guesting
our And of future. course, thank you din po sa mga guests, sa mga visitors, sa mga attendees natin na nandito, na nag-participate at saka nakinig. Sana marami tayong natutunan and may implement natin sa ating work. Thank you very much po. Okay lang po, mag-picture tayo ngayon. So everyone feel free to open your cameras. You can take a screenshot. Yan. Para meron tayong remembrance. Yes. So, ito yung sign. Yan. Deaf. Deaf sign. Yan. Ayan. Thank you. Ayan. Ito daw yung deaf sign. Ayan. Ayan. Nag-screenshot ka ba? Ikaw na. Ayan. Isa pa. One more. Smile. Ayan. Thank you. Maraming salamat po ulit and hope to see you guys on our next event. Ayan. Thank you guys. Thank you. Ayan. Thank Feel free you. to join our community pala. Ayan. Ayan. Meron po tayong community. Just search for Web Accessibility PH. And join our community. Yeah. Nasa chat po yung link, webaccessibility.ph/community. So pupunta po yan dun sa Facebook group. Thank you. Maraming salamat po. Thank you everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you, Miss Kat and Sir Gerson. Thank you, Kat. Thank you, Gerson. Thank you, Rhea. Thank you, Miss Welcome. Alma. Thank you. Yeah. Thank you, guys.